So today pag-uusapan natin si OLP or Online Loans Pilipinas na kamakailan lang ay natanggal sa Google Play Store or nawala. Kung ano-ano guys yung iniisip nyo. Pero si OLP ay bumalik na sa Google Play Store ulit. Kaya guys, napautang ako para ma-check ko kung may changes nga ba. At yun yung isi-share ko sa inyo. But the reason kung bakit gumawa ako ng ganitong video is gusto kong ipakita sa inyo yung ways kung paano matanggal yung kanyang mga additional service. Na siya yung nagpapamahal sa amount na ibabalik natin upon due date. Itong si OLP, buo mo siyang matatanggap At meron siyang up to 30 days. So sayang kung hindi mo matanggal yung mga additional services na yan kasi parang dumodoble na yung ibabalik mo sa kanya. So kung gusto mong malaman kung anong meron kay OLP, then keep watching. Ang init guys. Lipat tayo. Dito na ako lumipat guys kasi yung init dun sa taas. But bago tayo magkwentuhan about OLP, let me share a few B-roll shots muna about this place because we're currently in La Vista Highlands. That is why wala ako sa studio ngayon kasi nagbike yung mga boys at wala akong magawa. Kaya ito, gumawa ako ng video about Online Loans Pilipinas. And by the way guys, Online Loans Pilipinas is an online loan platform na nada-download po sa Google Play Store at pwede mo rin siyang i-access sa website kung ayaw nyo i-download yung app niya or kung sakali for a while natanggal siya sa Google Play Store. So may way pa rin para masilip nyo yung mga account information nyo. So kung wala sa app, pwedeng sa website. Before tayo mag-continue guys, this video is not sponsored. Hindi po ako binayaran ni OLP para gumawa ng video na to. Actually, matagal na akong may OLP guys. And ang dami ko ng changes nakita kay OLP. So, buti na lang ngayon kasi buo mo na siyang matatanggap. Pero yun nga lang, meron siyang additional services na gusto talaga nating tanggalin every time naglo-loan tayo. And that is why gumawa ako ng ganitong video. At the moment, wala po siya sa iOS. Pero pwede ka pa rin pumunta ng website para mag-apply, mag-check ng reference number, at yung umutang ulit. At careful kayo sa pag-take ng kanyang ino-offer na installment kasi napakataas ng kanyang interest. Pero itong si OLP kung pang short-term loan lang, like kasi nag-o-offer siya ng terms like 7, 14, 21 days, and 30 days. Kaya na rin siya pangtawid basta natatanggal pa yung additional services. Meron po siyang registration sa SEC and one of my viewers recently updated me and told me na andyan po siya sa CIC or Credit Information Corporation. That is why guys, kailangan natin inaalagaan yung account natin kay OLP dahil kung hindi, sakit po siya talaga sa ulo. Yung kay OLP, yung kagandahan lang nito is that yun nga, buo mo siyang natatanggap. Nagpapautang po siya from 1,000 to 20,000 pesos for repeat borrowers at kung first time mo, maaari kanyang pautangin ng up to 10,000 pesos. Pero depende pa rin yan kay system. Now, meron siyang ino-offer na 0% interest kapag first timer ka, but don't expect na dun ka kaagad sa 30 days kasi usually kapag first timer nasa 10 days, 10 days, 14 days lang, short term lang talaga, and usually magsisimula ka sa mababang amount. May iba 1,000, may iba 3,500 at kung first time mo hindi po siya buo natatanggap, magmaminus po siya ng transfer fee of 45 pesos. Kaya kung binigay sa'yo, for example, pagkatapos mo mag-apply kay OLP, magsasubmit ka ng mga valid IDs na yan, magsiselfie and all that. And kung binigay sa'yo 1,000 pesos, 0% interest nga siya, pero ibabalik mo siya sa loob ng 10 days, for example, kasi short term lang, and hindi po siya buo matatanggap. Nasa 955 kasi minus 45. Kung yung binigay sa'yo yung credit limit is nasa 3,000 for example, kasi first time mo, okay, naka 3,000 ka sa kanyang approve, pero yung matatanggap mo is 2,955 kasi magbabawas po siya ng 45 and also expect ka na ibabalik mo siya sa loob ng, say for example, 10 or 14 days. There are two ways na mag-apply. Pwedeng sa website kung ayaw nyo, if you're not very comfortable na mag-download ng app. Pero ang hirap kasi mag-picture ng selfie kapag nasa computer ka. So, pwede rin siyang app. Ma-download din siya sa Google Play Store. So far, hindi naman siya masyadong invasive tulad ng mga ibang apps. Ang dami niyang hinihinging permission. Yun nga lang, syempre, titingnan yung location mo, titingnan nyo yung
permission sa camera, sa phone book, and stuff like that. Now, itong kay OLP guys, yung mga IDs po na tinatanggap niya, babasahin ko na lang. Driver's license, PhilHealth, Postal, SSS, UMID, Passport, PhilSys, PRC, TIN, tsaka Voter's ID. Yun po yung mga IDs na tinatanggap niya. But syempre, bago kayo umutang sa mga loan apps tulad nito, dapat pinag-iisipan because marami po siyang pros and cons. Iba pa rin kasi yung may alam ka, 'di ba? At may tama kang expectation. So guys, kung gusto niyo tamang expectations about loan app, syempre subscribe kayo dito sa channel ko because lahat ng dapat niyo kailangan malaman ay pinapaalam ko sa inyo guys para kayo makapag-decide kung tama ba bang pumunta kayo sa loan app na to o hindi. Pag na-approve kayo, expect kayo from 1,000 to 7,000 kung kayo baguhan pa lang at kung repeat borrower ka, pwede kang up to 20,000 pesos per depende po yan kay system. Yung hindi ko gusto kay OLP is ang kulit niya guys. Pagpapalapit na yung due date mo kasi 5 or 7 days before your due date, may tatawag sa'yo. Robot man or whatever, pag hindi mo yun nasagot, tatawag yun ng tatawag. Ang kulit. Ayoko ng ganyan. So that is why pang emergency lang talaga siya. At hindi rin naman kasi advisable na magbayad ka kay OLP ng masyadong early, mga best. Dahil yun nga, lugi ka sa interest kasi yung interest ito is fixed. Pinili mo yung 30 days na term, 30 days talaga na worth ng interest yung babayaran mo. At kung hindi mo matatanggal yung additional services, say for example, 1,000 pesos, yung babayaran mo is 1,450. Kasi aside from the 15% na interest na ipapatong niya, na sana kung walang additional services, dapat 1,150 lang yung interest or yung babayaran mo upon due date. Bali 150 lang sana yung kanyang interest sa 30 days. Pero dahil sa additional services siya guys, may additional siya na 300 na dinadagdag. Kaya nagiging 1,450. Imagine 30 days, 1,000, babayaran mo 1,450 na sana 1,150 lang yan. So, so syempre imagine, pag tumataas yung loan mo, tumataas din yung additional services. So, manghihinayang ka or sayang na umutang dito. Yun nga lang, pero in cases of emergency, pag repeat borrower ka, buo mo siyang matatanggap. Hindi natin gusto is yung additional services. Yung sa additional services, kabilang dito yung loan electronic doctor, tapos yung kanyang loan guarantee. Baka mali yung term ko, but anyway, punta po kayo dun sa menu. Meron pong dyan 3 lines. I-display nyo yan at hanapin nyo yung additional services and doon nyo maa-uncheck yung electronic doctor. And of course, lalabas po yung kanyang advice na you cannot do that, otherwise it's going to blah 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 blah. Ipapaskita nyo sa inyo what you're missing kung hindi mo yan ititake. Pero go ahead, just remove it guys. Usually, yung nangyayari, so matatanggal mo yung loan doctor pero yun not yung electronic guarantee. Siyempre, mataas pa rin yun kasi nung ako yung ginawa ko yun, siya natanggal ko yung yung additional, yung electronic doctor, pero yung babayaran ko sa 1,000 after 30 days is 1,250. That's not acceptable. Mataas pa rin yan. Just take the loan first. Pero that is very risky guys because may mga nagsasabi hindi po ito guarantee. But kung wala ka talagang mautangan, then who's gonna stop you? Just take the loan. And then, pwede kang mag-chat sa kanila sa kanilang website. May chat doon, at least doon sumasagot sila. Or pwede ka rin mag-email sa kanila. Yung email address ay nakikita po dito. Makikita mo yun sa website nila. So, ito po yung naging conversation namin na sabi ko sa kanya, tanggalin po nila yung additional services dahil hindi ko naman yan kailangan. Matagal na ako sa OLP. Palagi po akong on time nagbabayad. Sometimes advance pa nga. Buti naman at pumayag. Just to recap, pwedeng ikaw tanggalin mo yung by going to the additional services or pwede rin na pumunta kayong website, doon kayo mag-chat or pwede nyo silang email. So, 3 ways. Okay? Depende na yun sa inyo kung anong pinaka-convenient para sa inyo. Pero guys, pag-isipan nga natin ng mabuti kung uutang tayo dito kay OLP because like I said, fixed po yung interest niya. Kung yung loan mo ay 30 days, so yung babayaran mong interest is 30 days, lugi ka kung babayaran mo siya 10 days or super way advance because wala naman silang cashback or wala naman silang bawas sa interest kung masyado kang maaga magbayad. In fact, advantage nga sa kanila yan na maaga tayo nagbabayad. Dahil alam nila, tendency na natin yan na magbabayad tayo at magre-reloan tayo. Kaya dun sila mas lalong kumikita kapag nag-a-advance tayo. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, of course, dapat subscribe kayo dito kasi nagbibigay po ako ng tamang expectations about loan apps. Lahat ng kailangan nyo malaman about loan apps, sinishare ko dito. Kasi yung loan apps ay hindi po sila games lang. It's a responsibility po yung mga loan apps. At syempre, nakaka-effect po ito sa ating records, especially yung isang loan app tulad ni OLP ay isang submitting entity sa CIC or Credit Information Corporation. Kasi pag masyado na marami yung negative report or negative records mo, then baka mahirapan kang lumapit sa mga mas magagandang companies utangan. So that's it for today's video guys and thank you so much for watching. So wala muna akong pa-shoutout because for this video, I'm also training
my editor na i-edit yung videos ko. Kaya hindi ko muna siya pahihirapan.